pinapaalala po ng ating po Panginoon kung paano po natin ito tanggapin. At ito po ay sa pag-alala sa kanyang ginawa sa buhay po natin. So mayroon po akong tatlong nakita na dapat po nating maalala o kaya dapat po nating gawin sa pagtanggap po ng banal na hapunan na ating pong Panginoon. Ang una po ay yung pong pag-alala po natin. Bakit po natin inaalala ang ating pong Panginoong Hesus sa tuwing tayo po ay tumatanggap ng banal na hapunan? Inaalala po natin siya dahil sa napakagandang ginawa niya sa buhay po natin. Inaalala po natin siya dahil po sa pag-ibig na walang hanggan na binigay niya sa atin. At inaalala po natin siya dahil sa buhay na walang hanggan na binigay po niya sa atin. Ang pangalawa po ay ang ating pong pagdiriwang. Bakit po tayo nagdiriwang? Di po ba pag mayroon pong namatay ay hindi po tayo dapat magdiwang or karamihan po ay nalulungkot dahil namatayan po sila. Subalit ang kamatayan po ng ating pong Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay isang pagdiriwang po sa mga Kristiyano. Bakit po? Dahil ipinagdiriwang po natin ang ating pong katagumpayan. Tayo po ay isa na pong matagumpay. Nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang katagumpayan ay nasa atin na po. Lahat po ng paghihirap ng Panginoong Hesus, ito po ay kadahilanan na tayo po ay nagkaroon po ng tagumpay sa ating pong mga sakit at tayo po ay nakalaya. Tayo po ay binigyan ng kalakasan para tayo po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay isa na pong matagumpay. Kaya ito po ay ating pong ipinagdiriwang. At ang pangatlo po ay ang ating pong pagpapahayag. Ano po ang ating pong ipapahayag? Ipinapahayag po natin na tayo po ay bagong tao na, bagong anyo na. Tayo po ay namumuhay na ayon sa laman ng ating pong Panginoong Hesukristo at tayo po ay nabubuhay na mayroon pong kalayaan. Kaya sa gabing ito, sa ating pong pag-alala sa ating pong Panginoon, sa ating pong pagdiriwang sa kanyang kamatayan at sa ating pong pagpapahayag ng ating katagumpayan, huwag po nating isipin na sa kabila po ng mga pagsubok po natin sa buhay, sa kabila ng ating mga hinaharap sa ating pong buhay, huwag po nating isipin na tayo po ay nag-iisa. Dahil kasama po natin ang Panginoong Hesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, sabi po niya, tinapos ko na. So tinapos na po niyang lahat. Kaya sa gabing ito, kapatid, kung ikaw ay nasa daan ng paghihirap, nasa daan ka ng problema o ano paman, sabihin mo, may katagumpayan na ako. Dahil doon sa cross ng Kalbaryo, tinapos na ng aking Panginoong Hesukristo. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. At bago po natin kainin at inumin ang simbolo ng katawan at dugo ni Kristo, tayo po ay panandaliang magpasalamat sa Panginoon. Dahil palagi po nating naaalala ang kanyang ginawa sa buhay natin. Magpasalamat po tayo. Dahil ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan. Magpasalamat po tayo. Dahil ipinapahayag natin sa buong mundo na tayo ay anak ng Diyos. At natapos na ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa mga ginawa mo po doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan kami po, Panginoon, ay nakatanggap ng tunay na pag-ibig. Nakatanggap po kami, Panginoon, ng kagalingan. Nakatanggap po kami, Panginoon, ng kapayapaan.
At higit sa lahat, kami po ay malaya na sa lahat po, Panginoon Diyos. Lalong-lalo po sa kasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa aming pong pagtanggap, Panginoon, sa aming pong pagkain ng iyong pong laman, simbolo ng iyong pong katawan, Panginoon. At ang aming pong pag-inom ng simbolo ng iyong pong dugo, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dahil kami po ay minahal niyo po, Panginoon, ng walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay pinili niyo po, Panginoon Diyos. At kami po, Panginoon, ay naging anak niyo po, O Diyos. Salamat po. Purihin po kayo, Panginoon. Ating pong kainin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Salamat po, Panginoon. At ating pong inumin din po ang simbolo ng dugo ni Kristo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Habang bumabalik po ang ating pong mga manunugtog sa gabing ito. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pagmamahal sa amin, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad, na walang papantay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-abot mo sa amin, Panginoon. Na sa oras, Panginoon, sa mga araw, Lord God, na lumalapit kami, Panginoon, sa iyo, patuloy mo kami pinapakinggan, Lord God, patuloy mo kami inaabot, Panginoon. Na bagamat minsan, Lord God, kami may mga pagkukulang, Panginoon, pero Panginoon, paragi kang nariyan, Panginoon, upang ipadama, Lord God, ang iyong pong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ikaw ay nanatiling Diyos, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Lord God. Kaya, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pong mga papuri, ang aming pong pagsamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
ka sa amin sa lahat ng oras. Nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain po ang ating mga Panginoon. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang makita, O Diyos, sa aming buhay, Lord God, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong lahat ng papuri at pagsamba, O Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanisan ka, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanisan ka, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka magliwanag, Panginoon, sa aming pagbuhay, Lord God. Patuloy po kami, Panginoon, na samahan, Panginoon, na abutin, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa pagmamahal mo, Lord, ka na hindi nagmamahal, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tuloy na pinagpala, sapagkat meron kaming isang Diyos na buhay, isang Diyos na buhay na karapat-dapat ng pagpuri at pagsamba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus. Purihin
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Ika sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, ay dakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katabagan, sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Tingin ka sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, ang dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Tingin ka sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, salamat ko, dapat sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon ang magpagkailanman.
Hallelujah. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kami po, Panginoon Diyos, ay nandito sa gabi ito. Dahil sa biyaya mo po, Panginoon, kami po ay may lakas at may hininga para papurihan po kayo. Salamat, Panginoon. Kayo po ay amin pong dinadakila, Panginoong Diyos. Kayo po, Panginoon, ay amin pong niluluwalhati at itinataas, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, O Diyos. Tunay po na makapangyarihan po kayo. Tunay po na tapat po kayo sa amin pong buhay, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na kayo po ay Diyos na mapagmahal at hindi nagbabago. Yes, Lord. Purihin po kayo, Panginoon Diyos. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Yes, Lord. Niluluwalhati po namin kayo, Panginoon Diyos, sa walang hanggang pag-ibig mo at kadakilaan sa buhay po namin. Yes, Lord. Mga kapatid, sa gabi ito, isipin po natin na tayo ay nandito sa biyaya ng ating Panginoon. At sa gabi ito, bakit hindi natin itaas at luwalhatiin ang kanyang pangalan lamang sa ating kalagitnaan? Minsan po nating sabihin na pupurihin ka sa awit. Minsan po nating kantahin na pupurihin ka sa awit. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan
awit po. Praise God. Kadakilan at kaluwalhatian ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. So isang malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Praise God. Pero ramdam ko parang pangkapitan lamang yung palakpak niyo. Hindi pang King of King, the Lords of Lords. Ano po? Hallelujah. Yun ang para sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Yun ang palakpak niyo, pangkapitan lamang. Hallelujah. So, iniipo po na mas maganda po na mas lalong lumapit na lamang po. Dito lang po sila, brother, and then brother Mark, lapit na lang kayo ng kunti. Dito lang kayo sa bandang harap. Para mas maganda po ang ating pag-aaral po sa gabi pong ito. Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpalang gabi para po sa ating lahat. Praise God. So, bago po ako mangaral, na siguro magbatiin muna na dahil wala po tayong dala o naimbitahan. So, batiin mo na lang yung katabi mo. Dahil wala kang nadala, wala kang naimbitahan, ay batiin mo lang yung katabi mo. Hallelujah. Alam niyo po, mas lalo po sanang masaya o maging ang langit po ay natutuwa, nagdiriwang kapag mayroon po tayong nadala. Alam niyo po, ang sabi po ng banal na kasulatan ay sabi po doon, thousands of angels o libo-libong mga anghel ang nagdiriwang kapag may isang naligtas. Di ba? So kung gusto niyo mabigyan ng kagalakan ng Diyos at ang langit, sana po makapagdala po tayo lagi. Okay? Totoo naman po, yun naman po talaga ang ating pong misyon dito po sa mundo. Isa sa ating pong misyon ay makapagdala ng kaluluwa. Okay, so alam niyo po, yun din pong rason Bakit po natin ginagawa? Bakit mayroon po tayong Filipino service? Ano pang rason? Bakit mayroon tayong Filipino service? In the first place, sa unang dahilan o rason, ay para po tayo ay lalong lumago sa ating pong pananampalataya po sa Diyos. At gayon din po, pangalawa po na rason, ay upang tayo po ay makapag-evangelize ng ating mga kapwa Pilipino, di ba? Para ma-reach out po natin ang marami pang mga Pilipino. Di ba? Di ba kayo natutuwa na ikaw ang dahilan para mapagpala ang kapwa natin Pilipino? Di ba masaya po yun? Ha? Di ba masaya po yun? Yung maalala mo na ikaw o isang araw maalala ng isang tao, ikaw ang dahilan kung bakit ako naligtas. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napagpala. Di ba ang sarap pakinggan po yun? Di ba? So sana po, I pray na ganun po ang mangyari po sa atin. Na huwag natin sayangin ang ating pagkakataon, ang lahat ng pribilehiyo na ibinigay ng Diyos po sa atin to reaching people. Amen? For Christ. Okay. Kaya ngayon po, ang napakaganda po natin pong gagawin po palagi. Praise God. So, hopefully na sa susunod pong service po natin, Filipino service po. May tanong po ako. Kaya ba nating punuin ang church na ito? Amen! Ha? Parang wala akong napakinggan Sinanay lang malakas nag-iwin Ha? Kaya ba nating punuin ang worship center na ito sa susunod na Filipino service? Praise God. Kakayanin po natin. Di ba? Ang daming mga Pilipino po dito. Alam niyo kung lalaman po tayong mga Pilipino, magkaroon po na involvement. Kasi tingnan mo, yung hindi nakatin kanina kung nandito ngayon, at nakapagdala pa tayo, tiyak puno po ang simbahan. Kaya nga po, hindi kaya may Filipino service po tayo, para yung hindi nakadalo ng morning, ay pwede pang dumalo ng gabi. Alam niyo po, sana wag po tayong tamarin. Pag tinatamad-tamad ka, paano ka paasa ng pagpapala ng Diyos? Ha?
Pag tinamad ang Diyos sa'yo, bahala ka. Ha? Kaya huwag kang tamarin, para hindi tamarin ng Diyos. Ha? Pero hindi naman tatamarin ng Diyos. Talagang nanatili ang kanyang pagpapala. Ang ano ko lang po is to give glory to the Lord. Mabigyan po natin siya ng glory sa ating pong buhay. Okay. So babasahin ko po ang ating pong scripture. Okay, hindi na po magpapatagal pa kasi alam ko po na siyempre may mga work po kayo. Okay po. Exodus chapter 20. Actually, ito very familiar na po sa inyo. Mula sa inyong mga pagkabata, alam niyo na po ito eh. Nababasa nyo na, pero hindi ko alam kung ito po ay memorize po ninyo. Okay, mula sa ating pagkabata, nakikita natin. Exodus chapter 20, verse 1 hanggang 3 lang po. In fact, dapat sunod po ito, pero sure sa susunod na meeting uli, tutuloy-tuloy ko po ito. Gusto ko i-series po ito. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Parang verse 1 to 3? Okay, babasin ko lang sa version na mayroon po ako. Parang. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Egypto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa Diyos maliban sa akin. So ito po ay mula po sa Ten Commandments. Okay, kaya sabi ko po ay very familiar po sa atin, pero ito po sadyang napakalaga rin po sa atin. So, sana po, I hope na everyone, lahat po tayo ay mayroon pong pagkauhaw po sa gabi pong ito. Ano po, sa salita po ni Lord. Ano po, alala ko po, 2 buwan po, wala po tayong Filipino service. So, hopefully, at ang kimpanalangin po, kayo po ay kakitaan ng Diyos ng uhaw na pagsamba at uhaw na pananaliksik ng kanyang salita. Okay, pumalalim ng Tagalog ko. Okay, pananaliksik. Okay. So, okay, pag-uusapan po natin ang utos po ni Lord. The law of gravity o ang batas ng kalikasan is basic to life on the earth. Ito po napaka-basic po sa buhay po dito sa mundo. There is no way by which humankind can do away. Hindi po natin ito pwedeng ibaliwala with the law, with this law. So, it is with the Ten Commandments. They are necessary for a wholesome society as the law of gravity. So ito po, kaya po, napakahalaga rin po maging sa atin po ang ating pong Ten Commandments po, ang batas ng Diyos. So papansinin po natin, the Ten Commandments, ang 10 utos are divided into, ang 10 utos, sino familiar po sa 10 utos? Kung ipapamemorize ko po sa inyo, kaya ba natin i-mission lahat? Okay. I don't think so. Okay. So, the Ten Commandments are divided into 2 sections. Nakahati po ito sa dalawa. Kahit na pag-aralan po ninyo, saliksikin po ninyo mabuti, ito po nahati po sa 2 sections. The first 4, ang 4 po na utos mula sa Exodus chapter 20, ito po ay may kinalaman sa ating pong relasyon, sa ating o duty sa ating pong manlilikha o sa ating pong Diyos. Okay. The first book is about our relationship and duty to our God. Ito po yung 4. At ang 6 po na commandments po, the remaining 6, ang natitirang 6 na kautusan is about our relationship sa ating pong kapwa. Kaya kung mapapansin po natin, nung isang araw po, isang Parisiyo ang lumapit kay Jesus. Isang araw, isang Parisiyo ang lumapit kay Jesus para tanungin. At ang sabi niya, Guro, alin sa 10 utos ang pinakamahalaga?
Yun po ang tanong ng isang Pariseo kay Jesus. Anong sagot ni Jesus? Matthew 22, verse 37 to 40. Maliwanag po doon. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at ng buong lakas. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Dito nakasalalay ang 10 kautusan. So, makita po natin po doon. Kaya po, yung sabi ko po sa inyo ay divided into 2 sections po talaga to. Is relate, ito po may kinalaman about our duty and relationship to our God, ang una, at ang pangalawa po is about our duty and relationship sa ating pong kapwa. Okay. So, duty to God stands first. Stands first. In fact, ito po, gusto kong pamagatan po ang aking pagtuturo po sa gabing ito. First place belongs to God. Ang unang bahagi ay para sa Panginoon. Hindi lamang ng mga bagay na material, kundi higit sa lahat, ang buhay mo at ang buhay ko. Ang unang bahagi ng buhay po natin, ito po ay para po sa Panginoon. Amen? Okay, dito, duty to God stands first. Bakit? Duty to God, o yung katungkulan po sa Panginoon, ito po ang una, stands first. Bakit? Ito po ang pundasyon. Ito po ang pinakapundasyon po natin. Tingnan po natin, sino magtatayo ng bahang inuuna ang bubong kaysa pundasyon? Posible po yun, ano po? Di ba? Kung magtatayo ka ng bahay, unang isang gusali, anong inuuna? Siyempre po, yung pundasyon. Bago ang bubong. Bago yung pong kagandahan. Unang-una mo ang pundasyon. At ang pundasyon, ang siyang pinakamasilan at pinaka-importante rin po, ano po, ay ang pundasyon. Sapagkat ang pundasyon po, doon po nakasalalay ang tibay po nito. Kaya nga po, hindi ka pwedeng magtayo ng building na hindi po sinukat ng isang inhinyero kung ang load ng dadalhin niya nakadepende po doon sa pundasyon. Di ba? Kaya nga po, pinakamalaga po ang pundasyon. Pundasyon. Kaya nga po, duty to God stands first. Yun po ang pinakapundasyon po natin. Pundasyon ng good character po natin. Para magkaroon po tayo ng tunay at magandang pag-uugali, magandang pagkatao, kinakailan muna, mayroon kang magandang relasyon po sa Panginoon. Diba? Kasi kung wala kang tamang pundasyon, sasabihin ko po sa inyo, kung wala po tayong right foundation, it's easy. Ito po'y mas madali na mabuwag o mabuwal. Kung walang pundasyon. Kaya hindi po nakapagtataka na marami na po sa atin nagsawa na sa paggawa ng mabuti. Diba? Ay gumagawa ka lang ng mabuti dahil po, naging mabuti siya sa iyo. Pero pag hindi siya maging mabuti sa iyo, nagsawa ka, madali ka na magsawa. Ayaw mo na. Bakit? Mali ang pundasyon mo. Right foundation. Foundation, maging ng pag-ibig. Diba? Foundation. Foundation of true love. Kaya nga po, si Lord po, ang salita ng Diyos, ang una po. The commandment of God is the first foundation po. The first commandment is the foundation of all. Love and character. The first commandment. Diba? O, diba? Kaya nga po, pagka ikaw ay hindi tama ang pundasyon po natin, kapag hindi tama ang pundasyon po natin, madali po tayong magsawa. Yeah? Madali po tayong sumuko. Pero kapag tamang pundasyon mo, hindi ka susuko sapagkat ito po ay bunga ng iyong magandang relasyon po sa Panginoon. Amen. Hindi ka susuko sa patanlan ang ginagawa mo, bunga o resulta lamang ng maganda mong relasyon po sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, pag ang tao po, pag wrong foundation, pag sinupladan o sinungitan, ayaw na. Pero alam niyo po, mas magandang mahalin ang masungit. Mas magandang mahalin ang kaaway. Sapat hindi ka, ha? Di ba? Oh. Pero kayo ayaw nyo.
Pero yung totoong pag-ibig, yun totoo. Ha? Mas. Minsan kasi, yung kaaway niya, ayong mahalin eh. Pero subukan mo mahalin ang kaaway mo. Ha? Sino na super regaluhin ng kayang kaaway? At mahalin. Di ba? Di ba? Ganda po. Praise God. So, duty to God stands first. So, ito ang isang katotohanan. Ito yung isang katotohanan. Taligdan mo ang iyong duties o katungkulan mo sa Diyos. And you will soon neglect your duties to your neighbors. Susunod din po, makakalimutan mo rin po ang duties po sa your neighbors. Okay. So naniniwala po ako na sa taong ito, lahat po tayo nagnanais po ng masaya at ng mabungang buhay sa taong ito. Tama? Lahat po tayo nagnanais ng masaya at maganda at mabungang buhay. Tama po. So, para magkaroon po tayo ng mabunga at masayang buhay, isipin po natin, ilagay po natin sa ating isip po lagi, yung first place belongs to God. Amen. Okay, simulan ko po ang laman ng mensahe po. Si first place. Okay. The first commandment declares the authority of God. Tingnan po natin maigi. Ang unang kautusan, ito'y nagpapahayag ng authority. Ano bang Tagalog ng authority? Authorization, English pa rin. Authority, madali nyo naintindihan. Okay, English ko na lang. The first commandment declares the authority of God. Okay. Ang tao, declares the authority of God. Titingnan po natin. Ito yung pinapayag ng kanyang kapangyarihan Diyos. Ang tao po ay minsan may tendency para ibaliwala or to reject the authority of God. Kaya sabi po doon sa una, ako ang iyong Diyos. Unang-una sa ating pong binasa, ang lahat na ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ng iyong Diyos, declares the authority of God. Na iyong Diyos. Alam niyo, ba't sinabi po ito? Sapagkat minsan, ang tao ay may tendency para ibaliwala or to reject the authority of God. At ipagpalit. Ano ipinagpapalit po natin? Ito nagtatao minsan. Alam na natin, lahat ng Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya nakakagawa ng lahat ng bagay. Pero ang tanong ko, bakit minsan ayaw pa rin natin sa paniwalaan, mas pinaniniwalaan pa natin yung ating mga tradisyonal at mga superstitious belief? Yan ang tanong ko eh. Di ba? Minsan, maging mga Kristiyano po nadadaig pa, nadadaya pa. Nadidisip pa ng gayitong kaisipan. Alam na natin from the very beginning, even kahit hindi mo gamitan ng Bible. Naniniwala po tayo na God is a God of power. He can do everything. Nothing difficult. Walang mahirap para po sa Kanya. Pero pagtatag ako, bakit minsan mas madalis at mas mabilis po natin ipagpalit ang kapangyarihan ng paniniwala po natin sa salita ng Diyos kumpara po sa ating mga kinagwalihan, kinagisnan na tradisyonal. Diba? Sana po, huwag na po tayo magpadaig pa sa mga tradisyonal. Pagtiwala na po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Yan, mga Kristiyano, pagbagong taon, puro mga bilog-bilog na prutas. Kaya mas mabilis gumulong at mawala. Ha? Bawal magwalis ng gabi, pat aalis ang sirti. Pag may patay, bawal. Maligo. Kung sa 1-2 linggo ang burol, di kasing amoy mo na yung patay. Bawal maglinis, bawal maligo. Kaya tingnan yung mga traditional po natin at mga kultura at mga superstitious belief po natin. Na pinagpalit po natin sa salita ni Lord. Sabi dito, ako ang iyong Diyos. Paliwanag po.
So sino tayo? Kanino tayo magtitiwala? Kanino po tayo aasa? Di ba? O, sabi nila, ay, pag mag-aasawa ka, mag-aasawa ng may nunal sa mata. Sapagkat mamamatay kang maaga. Ha? Kapag ikaw'y bungi, huwag magtanim ng mais kahit kunti. Pagkatangaanin mo daw ay mais na bungi. Hallelujah. Ang tao ay mas mabilis po, ipagpalit po ang tendency po. Oh. So, God's authority is based on the great principle. Okay. And on three great principles. Ito po, bibigyan ko po kayo. Oh, so wag na po natin ipagpalit po ang authority ni Lord. Umasa po tayo, magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat tayo po ay mahal niya. We are God's creature po. So, tayo nilikha ng Diyos, hindi para po iwanan o pabayaan. Okay. So God's authority is based on three great principles. Nakabase po sa tatlong prinsipyo po. So bibigyan ko po kayo ng tatlong prinsipyo ng authority. The principle of creation. The principle of creation. Ayon po sa Psalm 19, ipinapahayag po ng Salmo Kapitulo 19 na we are His property. Kahit na po doon sa may Genesis chapter 1, sa paglilikha ng Diyos. Di ba? Sino naglikha po sa atin? Si Lord po. So meaning po, tayo nilikha ng Diyos, tayo po ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat siya ang naglikha po sa atin. So, the principle of creation, God created us. Siya ang Diyos po ang nag-create po sa atin. So meaning, we are His property. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Niniwala ba kayo doon? Tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen. Kasama ng nasa bulsa mo ay pag-aari ng Diyos. At ng lahat ang nasa iyo, pag-aari ng Diyos. Diba? Tama naman. Diba? Sinong isinilang na mayroon ng singsing? Sinilang kang hubad eh. Ha? Sinong isinilang na mayroon ng itim? Wala eh. Diba? Pero lahat na mayroon sa atin, hindi lang mabuhay po natin, including everything na mayroon po sa atin is God's. Ito po ay pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Amen? Praise God. Kaya po kagabi po, alas 12 po ng hating gabi, hindi pa ako nakatulog, gising pa ako. So ako po umupo mula sa aking pong higaan. Sabi ko, Lord, thank you Lord. God, o the Spirit of the living God, lead me to pray. Tinala po ako sa pananalangin. Lord, salamat po sa another year of your blessing para po sa akin. Alam nyo, sabi ko kay God, isa lang hihilingin ko sa iyo, Panginoon. Nais ko na sundin ka. Bigyan mo ako ng lakas na sundin ang iyong kalooban sa aking buhay. Help me to obey you. Na masunod ka at mapaglingkuran ka. Sapat naniniwala po ako na kapag ang buhay mo nasa Panginoon, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Amen? Diba? Opo. Bakit? Ang pag-aari ng tatay niyo, pag-aari ba ng kapitbahay? Hindi ha. Diba? Diba? Ang pag-aari ng tatay, pag-aari ng anak. Kaya kung ikaw'y malapit sa tatay, ay ano pang maghuhurid mo? Ha? Ba't ka pa maghuhurid? Sabi ko kay God kagabi, Lord, help me. Give me strength to obey you. Yun lang. Naniniwala ko na itong pinakamasaya at pinakamagandang buhay ay yung sundin ka at paglingkuran ka. Okay, so dahil po tayo po'y pag-aari ng Diyos, He has the right to rule over our life. Mayroon siyang karapatan na maghari para po sa atin. Ha? Are we convinced for that? Kumbinsido pa tayo doon.
Dahil ako ay pag-aari ng Diyos, siya ang may karapatan upang maghari at masunod sa buhay na ito. Amen. Ngayon, tanong ko, sino bang nasusunod? Ha? Simple. Very simple. Because we are God, dahil po tayo pag-aari ng Diyos, we are His property, He has the right to rule. Di ba? Di ba? Sinong pag-aari ng Diyos? Sinong pag-aari ng Diyos? Okay. Sabihin mo, He has the right to rule over my life. Di ba? Pag-aari ka niya eh. Mayroon siyang may karapatan. Mayroon siyang karapatan para maghari. So ngayon, naghari ba? Sino naghari? Sino naghari sa ngayon? Sigurado ba? Sigurado ba? Hopefully. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So nakatagalan na yata ako. Okay, the principle of creation, and then the second principle is the principle of redemption. The principle of redemption. Sa lumang tipan, or in the Old Testament, God redeemed His people from bondage sa Egypt o sa Egypto. Tinubos niya at inalis niya ang kanyang mga anak, mga tao, mula sa Egypt. Kasi itong mga bansa niya, napunta sa Egypt, dahil po kung binasa niyo po, yung maging sa tinuro lamang po Brother Gary kanina, paano napunta ang mga Egypt po, ang Israel sa Egypt, ay dahil po kay Joseph, di po ba? Dahil kay Joseph. Diba? Nung nagkaroon po ng tagutom doon sa kanilang lugar, at nananagana po doon sa bandang Egypt, tamang-tama po, napalaya po si Joseph mula sa kulungan at siyang namahal at gobernador ng Egypt. Kaya nga po, ang kanyang ginawa, habang siya namamahala, to make story short na lang, ay pinatawag niya ang kanyang pamilya to restore, para ma-preserve ang kanilang lahi. So nadadala niya buo ng kanyang pamilya po sa Egypt. Andun po sila. Diba? At doon po, tinamasa po nila ang kasaganaan po na Egypt. Subalit, nung namatay na po si Joseph, doon na rin po nagsimula ng bansang Israel ay alipinin at alilahin ng mga Egypto. Siguro sabi na, mga dayuhan, inalila po sila. Subalit ang Diyos, hindi po naging masaya na ang kanyang mga tao ay maging alila lamang o alipin. Diba? Kasi may pangako ang Diyos eh. May pangako ang Diyos po sa kanila. Kaya pong ginawa ng Diyos, God sent Moses para ilabas ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan, mula sa Egypt tungo po sa Promised Land. So ganun po, kakabuti po si Lord. Diba? To set His people free. At dinala po sila sa bansang saganang lugar. Okay. So naiksyan ko na lamang po. But in the New Testament, ganun din po, sinugo ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Parang parehas lang. In fact, yung ginawa nila sa Passover po doon, isa picture po na mangyayari po. Isa picture para sa mangyayari pong Passover, yung ano rin po, ginawa ni Lord na kamatayan din po sa krus ng Kalbaryo. Diba? Yung paglalagay nila ng dugo, ng tupa, yung Passover po doon. Okay po. So, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesucristo upang tayo tubusin sa pagka-alipin. Everybody, lahat po tayo ay alipin. Alipin ng kasalanan. Before. Alipin ng kasalanan. So sinugo ng Ama
ang kanyang anak upang tayo po ay palayain mula sa pagkalipin ng kasalanan at palayain po tayo to sit as free. Praise God. Kaya nga po, therefore, alipin po tayo. Alipin po tayo ng kasalanan, alipin po tayo ng mga bisyo, alipin po tayo ng masamang, di ba? Alam mo, sabi ko po, kung ano yung bagay na pinagkukulan mo talaga ng yung pag nag-aalipin sa iyo yung lagi mong ginagawa. Habit mo, yun po nag-aalipin po sa iyo. Pero ngayon po, tayo na po ay God set us free. Amen? God set us free. Malaya ka na, kapatid. Malaya ka na. Amen? Malaya na po tayo. Kaya wag ka nang bumalik. Parang gusto kong kumanta uli, pero hindi na. Naalala ko yung kantang, kapatid, wag na sanang bumalik sa dating gawi. Sa papuris niyo. Alam niyo, lalo na po yung kayo mahilig sa mga ang awitin. Wag mo na sanang hayaan pang bumalik sa dati mong gawi. Amen? Sa masamang gawain, sapagkat ikaw ipinalaya ng Diyos. Okay, so God set us free. And the third principle, hindi lamang po yung prinsipyo ng creation at prinsipyo ng redemption. Actually, kaya nga po, ito po yung lagi ko po sinasabi. Pag sinabi ko po yung pinag-usapan natin, principle o yung creation and redemption, lagi kong sinasabi at ulit-ulitin po na tayo po'y pag-aari ng Diyos ng dalawang bisis. Tayo pag-aari ng Diyos na dalawang bisis. Hindi ka lamang nilalang ng Diyos, ikaw pa ay kanyang tinubos. Kaya dalawang bisis kanyang pag-aari. Tinubos pa tayo ni Lord. Okay. So, pangatlo, the principle of providence. Providence. Noon, pinalaya ng Diyos ang bansang Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. Sila ay naglagbay sa ilang o disyerto. Ilang taon? Tingnan, gusto ko lamang pong ipakita po sa inyo kung paano po ang Diyos ay tumutugon sa pangailangan, how God's working in the needs. At sa pamagitan ng sa pangailangan po ng kanyang mga anak. So nung ninalis ng Diyos, pinalaya ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa pagkalipin sa Ehipto, how long na sila ay nag-travel po sa Egypt? Sino nagbabasa ng Old Testament? 40 years. Nandun sila sa ilang. Pero ang totoo po nun, hindi po dapat 40 years. Ilang dapat? Ilan dapat? Dapat po ay 40 days lamang po. Pero dahil po sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, because of their murmuring and complaining attitude, instead na mabilis ang kanilang paglalakbay, ay naging matagal. Kaya nga po instead na makamit na nila kaagad yung promise ng Diyos, natagalan. Dahil silang complain. Lack of faith. Kulang ng pananampalataya. Kaya ikaw, kapatid, kung ikaw complain, sa halip na mapagpala ka na bukas, baka sa susunod na taon pa. Di ba? Dahil kulang ka ng pananampalataya Diba? Tulad nangyari po dito. Complain na silang complain. Reklamo na reklamo. Nung wala silang makain, nung wala silang mainom. Complaining. Nung nakita nilang ng dagat, complain. Murmuring. Lack of trust and faith to the Lord. Kaya po kapatid, kung ganun ka, yan tulang sabi ko po sa iyo, salip. May pangako ang Diyos sa atin God wants to bless us. God wants to prosper us. Diba? May pangako ang Diyos sa atin. Pero natatagalan dahil po sa complain ka ng complain. Murmur ka ng murmur. So stop murmuring. Stop complaining. Believe
on God's promises. Amen. Hallelujah. Magtiwala po tayo. So, bagamat ganon, na mabait pa rin si Lord. Kahit ganon po ang mga taong ito, mabait pa rin si Lord sa kanila. Just imagine, sa 40 years ang kanilang paglalakbay, nagkulang ba ang Diyos? Although na tumagal yung kanilang lakbayin, nagkulang ba ang Diyos doon sa wilderness? Sa ilang? Hindi. Nung wala silang makain, mayroon pong mana tuwing umaga. Kinakailangan lumabas sila ng umaga para mamulot ng pagkain nila araw-araw. Umaga, hindi tanghali. Sapat pag tinanghali ka, wala na. Kaya kapag pupunta ka ng simbahan, huwag kang maging tanghali. Baka tunaw ng mana. Diba? Hallelujah. Baka maaga-maaga nandun ka na. At dito pa, ang magandang kwento po doon, ang mga taong ito, dahil sa katigasan kanilang ulo, yung mga iba, lumabas ng Sabado, at lumabas pa ng Linggo, para mamulot. Pero ang utos ng Diyos, sa Sabado, mamulot ka nang para sa kinabukasan. Pero itong mga matitigas ang ulo, hindi pa rin, So, kung lumabas ng Linggo, wala nang mapulot. So, meaning, ang Diyos kaya kang pagpalain ng Sabado para bukas hindi ka na magtrabaho. Hallelujah. Ganun po yun. Pwede kang pagpalain. May nanay po sa namin pong miyembro sa Pilipinas na tindira po siya sa tindahan. So sabi niya, nung ako hindi pa born again, anak, sabi niya, gustong-gusto ko magtinda ng Linggo kasi marami akong nabibinta. Kasi yun po yung, diba, sa Pilipinas, pag Linggo, lalabas sa maraming mga tao. Diba? So, gusto siya. Pero no, ako'y naborn again, salamat sa patang Diyos, dinudubli niya ang aking pong binta sa araw ng Sabado. Oh. Kaya hindi na po siya lumalabas ng Linggo. At every Sunday po, may dala po siyang 2 basket ng mga pagkain ng mga pastor. Oh. At totoo po, sobra po siyang pinagpala ng Diyos. Anang tumagal, hindi lang 2 basket. Pag bumaba na sa jeep yan, nag-uuna na kayo para salubungin, para tulungan magbuhat ng basket niya. Para po sa amin, mga pastors po yan. Oo, basket ng mga pagkain. Diba? Praise God. Sobra po siyang pinagpala po ni Lord, ang matanda pong ito. Hallelujah. Kaya nga po, kaya kang pagpalain ng Diyos ng dubli sa Sabado. Para sa Linggo ay hindi ka na magtrabaho. Amen. Hallelujah. At dito pa, ang mas maganda, sa 40 years, hindi po sila nagpunta ng isim. Hindi po sila nag-shopping. Pero ang kanilang damit, hindi na luma. Just imagine, 40 years, hindi po naluma ang kanilang damit. 40 years, hindi po nasira ang kanilang mga sandalyas. Diba? Hindi po napudpod o nabuha. Diba? Sa Pilipinas, uso po. Maglalakad, butas. Butas ang chinilas o yung mga Pero sa kanila po, ang sabi po ng Bible, ang kwento po ng Biblia, 40 years, hindi po naluma ang kanilang kasutan. 40 years, hindi po sila. Di ba? Kung titingnan po natin, sa labong ng 40 years in spite, sa kabila ng kanila pong paglaglabay sa wilderness, sa kabila, meaning po ng kanilang mga pagsubok at mga kahirapan, ang Diyos ay hindi po nagkulang sa kanila. In spite of their sufferings, sa kabila ng kanilang pagsasuffer, lahat, pero ang Diyos hindi pa rin po nagkulang sa kanila. Kaya nga po, praise God. So, hindi lamang para po sa kanila, kundi maging para rin po sa atin. Ang Diyos ang magsusupply o nagsusupply ng lahat ng kanilang pangailangan. At ganoon din po sa atin. Ang Diyos po ang magsusupply po ng bawat pangailangan din po natin. Amen? Siya ang mananatiling gabay din po natin. Ang sabi po ng Matthew chapter 26, verse
chapter 6, verse 26-30. Ito yung napakalinaw. In Matthew chapter 26, chapter 6, verse 26 to 30. Ito yung very familiar po na ilustrasyon po ni Lord about sa mahinang pananampalataya, ginamit niya ang sparrow. O mga ibon. Ginamit niya. At ang sabi po doon, o ang mga bulaklak, kasama ng mga bulaklak. Ang Diyos na nangangalaga sa ibon, sparrow at mga bulaklak sa kabukiran, siya rin na mangangalaga sa iyo. Siya rin po na mag-iingat at mangangalaga para po sa atin. Amen? Kaya hindi po tayo magkukulang. Kung ang Diyos ay sumama po sa mga bansang sa bansang Israel, doon sa wilderness, ganoon din po, kasama rin po natin siya. In fact, ang kanya sabi po, sa proof po, sabi po ng Hebrew chapter 13 verse 5. Ano po sabi ng 13 verse 5? Okay. Ano sabi po ng Hebrew 13 verse 5? Okay. Sino po may kabisado? Hebrew chapter 13 verse 5. Madali lang tandaan, yung I'll never leave you nor forsake you. Pero wag mo sanang shortcutin. Tignan mo muna ang unang bahagi. Kasi masarap isipin yung hindi kita iiwan o pababayaan man. Diba? Pero may kondisyon. May kondisyon. Umiwas ka sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyan na kung anong mayroon kayo. Sa English translation, huwag kang be content, maging makontento ka, and huwag kang maging covetiousness. Makontento ka sa anumang mayroon sa iyo. Di ba? At ang pangako ng Diyos sa marunong makontento. Anong pangako ng Diyos? Sa mga taong marunong makontento, anong pangako ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Diyos? Andun po. Sa anumang paraan, hindi kita iiwan o pababayaan. Bakit? Nakontento ka, nagtiwala ka sa Diyos. Di ba? Praise God. Kaya yun po ang ating pong Panginoon. So the first commandment declares the authority of God. Another, the first commandment reveals God's purpose of grace. Tingnan po natin ulit yung Ten Commandments. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto, na nagpalaya mula sa pagkaalipin. Verse 3, huwag kang gagawa ng imahing anumang nilalang na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Ito po ay, God's commandments reveals God's purpose of grace. Yung magkaroon po tayo ng tamang relasyon at tamang pagsamba para po sa Kanya. Yun po ang Kanyang nais. Kaya po, sabi ko po doon sa aking pong tema, first place belongs to God. Sambahin po natin ang Panginoon. First place sa buhay po natin ay ating pong pagsamba. Amen? Sapagkat ang buhay natin ay nagkakaroon ng tunay na fullness of joy and victoriously, fruitfully, kung tayo ay susunod sa instruction ng ating Creator. Kung tayo susunod po sa instruction po natin pong Creator, magkakaroon po ng fullness of joy ang ating pong buhay. Magkakaroon po ng kaganapan. Mapupuno po tayo ng kagalakan kung marunong lamang po tayong sumunod po sa utos po ng Panginoon. Hallelujah. Fullness of joy. Tingnan po natin po ito. Gusto ko lamang pong gawing illustration po ito. For a person to buy a product and neglect to read the manual. Kapag isang tao ay bumili ng isang bagay o isang appliances na kinakailangan i-assemble, o isang bagay na kinakailangan i-assemble, but to neglect. Pero pag hindi mo babasahin
ang manual, ang instruction doon sa manual, paano mo i-assemble? Ma-assemble kaya ng tama? Ha? Hindi po. Kaya nga pag bumili ka, kinakailangan tignan mo yung manual. Ano ang una? Di ba doon sa manual mayroong first, second, third, nakasulat po doon, di ba? Kinakailangan, hindi yung third ang unahin mo kagad, nabubuhin. Siyempre, number 1. Susunod, number 2. Pag nagawin number 2, number 3, sunod-sunod po. Pag hindi mo binasa ang manual, hindi po magpapunction properly. Yung isang bagay na binili mo, o product na binili mo. Anong ibig sabihin po nito? Yung Biblia na hawak mo, yun din ang manual ng buhay mo, kapatid. Yung Bible na hawak mo, yung Bible na binasa mo araw-araw. Araw-araw ba? Araw-araw ba? That is the manual of your life. Hindi mabubuo ang buhay mo. Hindi magkakaroon ng kaganapan ang buhay mo without reading the manual. Hindi mahirap po. Kaya nga po, kinakailangan po, basahin po natin. Okay. So very likely the product will not function properly at all. Hindi po mag-proper. So sino sa inyo ang kaya po, kinakailangan po, basahin po natin ang manual po ng buhay po natin lagi. Sapat ito po, magbibigay po sa atin ng kagalakan. Amen? Manual. This is the manual of your life. Amen? Okay, the first commandment, another point, the first commandment, or the first and the greatest commandment, recognize person's spiritual capacity. Another point. Sabi ko po kanina declares God's authority. At pangalawa, first commandment reveals God's purpose para po sa atin. Purpose of grace. Salamat nga po. Tulad kinailangan po natin eh. Sa purpose of grace. Bakit tayo nandito po? Sa simbahan. Dahil sa biyaya niya. Dahil sa grasya niya. Di ba? Dahil sa biyaya at grasya, kaya nandito po tayo. Kaya tayo naligtas. Ngayon, dapat lamang po nasampayin po natin siya. At the third point is the first and the greatest commandment, recognize a person's spiritual capacity. Nare-recognize mo ba yung kapatid? Yung spiritual capacity mo? Nare-recognize ba natin yun? Sana po. Yun ang prayer ko po. Kasi pag hindi po natin ma-recognize, mahirap po na maging closer po kay God. Mahirap po na maging closer po kay God pag hindi mo ma-recognize yung spiritual capacity mo. Amen. Kaya nga po, ang tanong ko po sa gabing itong muli, kailan natin ipagkakatiwala ang buhay po natin sa Diyos? Kailan po natin ipagkakatiwala ang buhay po natin sa Diyos? Kailan kaya natin ito isusuko? Diba? Without God, we are nothing. Naalala ko po isang ilustrasyon. Kapag ang isda ay inalis mo sa tubig, anong mangyayari? Ang isda ay nabubuhay sa tubig, ano po? Ang isda ay nabubuhay sa sapat? Sa kadir hindi, namamatay sa kadir. Mga isda ay nabubuhay sa tubig. Tama. Sa tubig. Pag inalis mo sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay. Sapat ang isda para sa tubig. Ganun din ang tao. Ang tao po ay nilalang ng Diyos, sapat ito po ay para sa Diyos. Kapag ang tao inalis mo sa Diyos, ano rin mangyayari? Simple illustration. Kapag ang isda inalis mo sa tubig, mamamatay. Kapag ang tao inalis mo sa Diyos, mamamatay din. Diba? Ganun kasimple lang. Logic. Kaya nga po, mayroon pa bang dahilan
para hindi po natin isuko ang buhay natin sa Diyos? Mayroon pa bang dahilan para tayo pa umalis pa sa Diyos? Mayroon pa bang dahilan para hindi natin isuko ng buong buo ating pong buhay sa Diyos? Kapatid, huwag na tayong magmatigas pa. Huwag na tayong magmatigas pa. Lalo pa narinig mo ang salita ng Diyos. Now is the time. Ngayon na ang pagkakataon ng pag-aalay ng buhay po sa Panginoon. Amen? Huwag na po tayo magmayabang, magmalaki. Tulad sabi ko po sa inyo kanina, sa aking pong unang puntos po, tayo po ay pag-aari po ng Panginoon. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga po, kapag sabi ng Diyos, kukunin ang buhay mo, kukunin ang mayroon sa iyo, hindi mo pwedeng sabihin hindi. Wala mali. Makakahindi ka ba? Ngayon, kukunin ko ng buhay mo, babawin ko na. Makakahindi ka ba? Maayaw masabi ang hindi? Hindi. Makakailan lamang po, isang kapitbahay po namin. Bago kami malis sa Pilipinas, nakapagkwentuhan pa kami. Friend din po namin. Best friend din namin. Nung pasakay na kami doon sa van na magdadala po sa amin sa Maynila, lumabas pa para ihatid po kami. Nagbabay pa kay Mrs. Pagdating namin dito, after a week, nakaratanggap kami ng message na mayroon siyang stage 4 cancer. So, nung lahat ng balita namin, sabi ni Sir Fe, panalangin natin. Tinawagan namin. Pinag-pray namin. Pinatanggap namin kay God. For assurance, alam po, tinanggap na rin po noon. Pero to make it sure, pinatanggap namin kay God. Pinag-pray po namin na may the Lord sa kanyang kaluban na pagalingin pa. But, hindi na binigay ni Lord. After 2 days, pinalangin namin ng Friday, Sunday, namatay kagad. Ganun lang kabilis ang buhay. Kaya nga po, walang makapagsasabi, walang makapagmamalaki ng bukas. Pag sinabi ng Diyos, kukunin na kita, kukunin ko ng buhay mo, you cannot say no. Hindi mo pwede sabihin sa Diyos no. Kaya nga po, ang buhay po natin, mas maganda ang buhay na nakasuko lagi po sa Panginoon. Amen? Sapagkat anytime, ano mangyari po sa iyo, ano mang pangyari, tayo po ay panatag po. Amen? Okay po, tayo lahat po tumayo na po at mag-pray po tayo. Panginoon, sa gabi pong ito, kinikilala po namin, the first place is belongs to you. Unang-una ang buhay po namin. Lord, ito po ang unang-unang hinahanap mo. Ang buhay na nakasuko, buhay na nakaalay po sa iyo. Buhay na sumasamba sa iyo. Buhay na nagbibigay ng luwalhati po sa iyo. So Lord, dalayan ko po sa iyo sa gabing ito ng bawat isa po sa amin, sa araw-araw ng ay pong buhay, magawa po namin na ipagkatiwala po sa iyo ang ay pong buhay sapat wala po kaming idea what's going ahead, O God, sa buhay po namin. Wala po kaming idea kung anong susunod po mangyayari po sa buhay po namin. So but one thing that we know, God, kapag ang buhay po namin ay nasa iyong kamay, kami, Panginoon, ay panatag. Panginoon, kami ay panatag. Kapag ang buhay po namin ay nasa iyong kamay, sapat ikaw ang mag-iingat po nito. So Lord, sa gabi po ito, patuloy po namin inaalala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan po sa buhay po namin. Ikaw ang siyang nag-create po sa amin. So Lord, you have the power to rule over our life, Lord God. So Lord, ang dalayan ko po sa iyo sa gabing ito. Lord, maghari ka. Maghari ka, Panginoon, sa buhay po namin. Ikaw lamang po nawa ang siyang masunod, hindi ang sarili naming kagustuhan o layaw ng aming katawan. Kundi, Panginoon, ang your will, O God, ang iyong kalooban, O God, sa buhay po namin. So Lord, salamat po. Purihin po kayo. And help us, O God, to grow deeper and mature, O God. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyo.
Maging Panginoon, sa gabi pong ito, nais ko rin pong alalahanin po, Panginoon, ang mga kapatid ko po na mayroon pong mabibigat ng pangailangan. Lord, tulungan mo sila to recognize your sovereign power over their life, Lord God. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makakagawa ng lahat ng bagay. Lord, tulungan mo sila to recognize your sovereignty, Lord, over their life. At isuko po nilang buong buhay, kalipong buhay sa iyo. Lord, tulad po ng anak po ni Sir Chloe. Lord, na si Chloe, siya po'y nasa ospital po, Panginoon. Siya po'y may karamdaman. Lord, I pray. Lord, your touch, O God, sa bata pong ito, Panginoon, sa dalagang ito. And I pray, God, na sa pamagitan po ng karamdamang ito, dito kanya makikilala who you are, O God. Dito po niya marirecognize ang iyong kapangyarihan. Dito po niya marirecognize, Panginoon, ang halaga ng relasyon po sa iyo. Ang mahalaga ng relasyon sa kanyang mga magulang, O God. So Lord, kayo po mangungusap po sa kanya kasama ng iyong pagpakumplitong pagpapagaling po, Panginoon. Gawin din po sa lahat na may karamdaman, sa lahat na may problema na pinagdaraanan. Lord, I pray na sa pamagitan po nito, matuto po silang magtiwala sa iyo. Sa pamagitan po nito, lalo nilang marirecognize sa iyong kapangyarihan, O God, sa kanilang po mga buhay, O God. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Sapat through the problem, through the difficulties, O God, nararamdaman ka at namararanasan ka ng iyong mga anak, O God. Sapat ikaw isang Diyos na hindi po magpapabaya o magkukulang po sa kanila. Salamat po. Purihin po kayo. Bless, O God, ang bawat isa ng aking mga kapatid. Ang mga kapatid ko po nawala rin po dito. Lord, I pray for the hungerness, O God, para po sa kanila. Spiritual hungerness. Spiritual hungerness, O God, sa bawat isa. Salamat po. Purihin po kayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Okay, magandang gawin muli. Thank you very much. Amen. Patuloy po nating awitin nating Diyos na buhay.
Lord, we thank you for tonight. We thank you for what you're doing in our hearts and our lives. We thank you that we can call you King of Kings and Lord of Lords. We thank you that you can be in the center of our lives, on the very throne room of our hearts. Father, thank you for everything you mean to us. Thank you for everything you've done for us through the cross and through Jesus Christ. Father, I just bless each person here tonight. And I speak over them. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you. May he bless your going out and your coming in. May he bless your standing up and your sitting down. May he bless the work of your hands and the words of your mouth. In Jesus' name, amen. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang ulap, malayang ulap, malayang sumigaw, malayang sumigaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang ulap, malayang ulap, malayang sumigaw, malayang sumigaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sumigaw sa galak ang lahat